Kaya nga po, naabutan ito ng Panginoong Hesus noong may dinala sa kanyang babaeng caught in the act of adultery. Sabi sa kanya ng mga tao, yung mga ganitong klaseng tao, binabato namin yan hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo? Yun yung sabi sa Panginoong Hesus. Sapagkat ito yung execution ng mga sulat o kautusan ni Moises. Pero dito po sa new way of the Spirit o ang Espiritu ay nagbibigay buhay, sa ilalim na po yan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ginawa rin ng Panginoong Hesus yung pagbabayad ng mga kasalanan ng tao. Yung kaya nga po, alam niyo po kaya po ito'y sinulat ni Apostol Pablo dahil nung panahon niya, meron po mga kasabayan siyang nagtuturo tungkol sa paggawa doon sa pagsunod sa gawa ng kautusan. No, kaya nga po, merong mga nag-i-insist na dapat magpakuli para ikaw ay maligtas, ikaw ay tulad sa Hebrew, yung mag-alay ng dugo ng hayop para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, pagkain ng mga malilinis. So ito po yung sinasabi na hindi na tayo sa kautusang ito, kundi tayo ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. So we are under grace. Sapagkat ito na po yung nagbibigay buhay. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. Not in the oldness of the letter. So in verse 7 to 8, ganito po yung kasunod na sinabi. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Howbeit I had not known sin except through the law, for I had not known coveting except the law had said, Thou shalt not covet. But sin, finding occasion, brought in me through the commandment all manner of coveting, for apart from the law, sin is death. Tagalog po. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan, di ba? Yan din po yung iniris kong katanungan kanina eh. May kinalaman ba ang kautusan para tayo ay magkasala at magbuwa sa kamatayan? Kaya ito yung itinanong ni Apostol Pablo. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Hindi po. Datapwat, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Datapat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman, sapagkat kung wala ang kautusan, ang kasalanan ay patay. So yun yung sinasabi natin paliwanag kanina. Na yung kasalanan mismo, yung nagdudulot para tayo magbunga sa kamatayan. Hindi po yung kautusan. Sapagkat ang purpose ng kautusan, i-expose nga o bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa mga kasalanan natin, tungkol sa mga nagagawa natin kasalanan. Ini-expose niya na tayo ay nagkakasala sa kautusan. Yun po ang purpose ng kautusan. Hindi po siya ang dahilan para tayo ay magkasala at magbuwa sa kamatayan. No? Because through the law, ang sabi po dito sa ating paliwanag, it brings knowledge of sin. Pinagit na rin po natin kanina. It exposes that we are guilty of sin. Yan po ang kautusan. No? Hindi po sa pamamagitan niya tayo ay nagkakasala. Hindi po. Sabi, huwag na huwag mangyari. Ngayon yung tanong ang kasalanan, ang kautusan ba'y kasalanan? Hindi po. Huwag na huwag mangyari. Dahil ito nga niya ang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa ating mga kasalanan. Itong nag-expose na tayo ay pakasalanan. No? Yun po yung pinaliliwanag. Now, basahin natin yung nasa chapter 5 verse 13. Ang Book of Romans pa rin naman po yan. Ano? Sabi po dito, For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Diba? Sinabi niya po doon kanina sa previous verse. Balikan na po natin.
Ang sabi niya po doon, sa huling part po ng verse 8, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Yun ang sabi niya. Kaya, ikumpara po natin dito sa verse 5, chapter 13. Ang sabi po dito, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Ibig sabihin, kung walang kautusan, wala kang nilalabag na kautusan, wala kang kasalanan. Nakukuha niyo po? Yun po yung reason or logic po dito. Walang kautusan, wala kang nalalabag na kautusan, so ibig sabihin, wala kang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, ang sabi sa 1 John, ang kasalanan ay paglabag o pagsalangsa sa kautusan. No? Pero ang sinasabi niya dito, the law was in the world. No? Tignan po natin yung papakita ko pong timeline sa inyo. So, ayan. So, from Adam to Moses, meron po yung more than 2,000 years na pagitan. Ang sabi po ng talata, the sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Ibig sabihin, the sin you have committed are not charged against you because there is no law. Yun po yung hindi, not imputed. No? Kung papansinin niyo po, yung kautusan, binigay po dito na sa panahon po ni Moises, doon po sa bundok ng Sinai. Pero ang sinasabi po dito, the sin was in the world, no? But sin is not imputed because there is no law. Kung totoo nga, kung sasabihin natin, wala namang kanyang kasalanan dahil wala pang kautusan, di ba? Dito pa lang po binigay yung kautusan. Kung walang kasalanan sa mundo bago pa man ibinigay ang kautusan, bakit ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha ng panahon ni Moises? Kung wala nga po kautusan at kung wala nga po kasalanan sa sanlibutan. Ano ba ang dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha sa panahon ni Moises? Alamin po natin yung kasagutan o yung dahilan kung bakit ginunaw ng mundo. Ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Basahin po natin yung nasa Genesis chapter 6 verse 5. Ang sabi po dito, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parating. So ito yung dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos yung sanlibutan. No? Kaya totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo, that the sin was in the world. Nakita ng Diyos yung kasamaan ng sanlibutan. Kaya niya ginunaw sa pamamagitan ng panahon ni Moses. Pagkabat wala pang bata, walang kautusan, walang standard, what is right and what is wrong. Pero may standard ang Diyos na ginunaw niya ang mundo sapagkat nakita niya ang kasamaan ng tao. Ibig sabihin, yung mga kasalanan na nagagawa, yung wala pang kautusan, naka-archive pa. Yun yung sinasabi ko. Kaya nga po sa sumunod na verse, in verse 9 to 11, and I was still apart from the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died. And the commandment which was unto life, this I found to be unto death. For sin, finding occasion, through the commandment beguile me, and through it slew me. At ng isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan, natapat ng dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan, at ako'y namatay. No? Sinasabi dito, ng panahong nabubuhay na walang kautusan, nagkakasala, natapat ng dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan, at ako'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kung ito'y sa ikamamatay. Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Yung kasalanan po ang dahilan. No? Yung makasumpungan niya ng pagkakataon ng kasalanan, sa pamamagitan nito, sabi niya, dinaya siya sa pamamagitan nito, pinatay ako. Yun nga po kasi yung consequences ng kabayaran ng kasalanan, yung kamatayan na dinidiscuss natin kanina. At ito yung dahilan, yung kasalanan, hindi po yung kautusan.